So 9 o'clock pa lang, hinanda ko na ang aming para sa hapunan kasi ang gagawin ko dito ay ano lang ito, lalagay ko sa crockpot ng slow. So habang kami aalis, pagkatapos ito kami aalis, mananghalian kami sa labas at diretso na doon sa aking biyanan. So ganito talaga pag Sunday, very hectic ang aming schedule. So ayan na nga, naghiwa-hiwa ako ng sibuyas, mga spices at kinuha ko na ang aking crockpot. Nilagay ko na ang cube na beef. Isang ano lang siya, isang pack lang kasi tatlo lang naman kami. Nilalagyan ko na ng sibuyas at saka bell pepper. Ayan, kung mga spices, dinagdagan ko pa ng mga spices, no. So ayan na nga, no, nilalagyan ko na siya ng asin, kung iba-iba, ano pa dyan pinaglalagay ko, mga kananay, mga ground black pepper, parsley, nakalimutan ko kung ano ito. Okay, at nilagyan ko siya ng konting tubig. At yan, pagkatapos niyan ay nilagyan ko rin siya ng carrots. At pagkatapos niyan, sit up ko na siya ng 6 hours. So, tamang-tama, pag uwi namin, ay luto na yan. At ang bahay ay bago-bango na pag open namin ng pintuan. So, makalipas ang 6 na oras, mga kananay, lutong-luto na pati ang carrots. Hindi ko na nilagyan ng patatas. Okay, Mateo, go ahead and eat. You wanna put the one in your bread? Wait, what? Get this one down here. That one. I don't remember what this is called. Beef stew. Stew? Stew? Stew is stew. Ayan, gusto yan nila, mga American, mga kananay. Gusto yan nila. Yan, yan. That rice is an American serving. Nagaya ko yung na ito sa nanay niya kasi noong nagluluto yung nanay niya parati, parati inuulam namin yan. So ayan, kita nyo naman, pag makapangasawa kayo ng Amerikano, alam nyo na. Ayan, gusto yan nila, di ba? You dip it in the gravy. May padip-dip pa sila the gravy daw. Buy it. Like it? Mr. Mateo? That's good. That's what I always have. Bagong ligo yan. Si Mami din naligo na, pero si Daddy wala pa nailigo. Kaya may ginagawa sa labas. Yan. Duty na naman tayo sa kusina. Ito ay mayroon akong chicken tender dito. Alisin ko yung parang pinakalitid niya kasi gusto talaga lang kumain yung dire-diretso at ayaw ko nang pahirapan pa sila. So ayan, inalis ko yan. Iwan ko kung anong tawag dyan yung lated na yan. So gusto talaga nila yung chicken tender nang dahil nga walang buto o ganun sila. Mahilig sila sa walang buto. So ayan na nga, inalis ko. Kunti lang ang aking lulutuin na chicken. Yung tamang-tama lang talaga sa hapunan namin kasi parang wala bang maraming leftover, no? So, parang presko parati ang ating kinakain. So, Nanay Jeannie ay hiwa-hiwa to the max. Ay, nako. Isang lang ito, isang pack lang ang niluluto ko. Ilang piraso lang ito. So, lalagyan ko ito ng, tawag doon yung sa gata. So, ayan, naghiwa ako ng garlic. Kailangan damihan ang garlic ng parang mabango. Pag ang kapitbahay makaamoy, ay magugutom sila. Joke lang mga nanay, no? So, ayan na nga, hinihiwa-hiwa ko ng maliitan ang garlic at saka sibuyas at mayroon din akong bell pepper. Ayan. Hiwa-hiwain siya ng maliliit. Mayroon namang akong, food processor, but ito lang hiwa lang kasi kunti lang naman eh. So, ayan, naghiwa din ako ng patatas. Nilalagay ko dito, ihalo ko. Gusto ko sana ng carrots, kaso lang, yung carrots ko napakaliit naman, so tinapon ko na lang. Ayaw ko na magbalat dun sa napakaliit na carrots. So, ayan na nga, naglagay na ako ng olive oil. Kunting olive oil lang talaga sa aking pan. Na tamang-tama lang panggisa. Nilagay ang sibuyas at nilagay ang bell pepper. At isunod ko na ang aking chicken dyan. So, dapat sana, paputiin ko muna yan siya bago lagyan ng tubig. Kaso lang, dumidikit siya sa pan, no? Kasi stainless yung pan. So, kaya nilagyan ko na kaagad ng tubig. Kasi parang iwas. Kasi kunti pa lang iwas dikit. At kunti lang naman ang aking, ang aking chicken. Baka mamaya pag dumikit, magkahiwa-hiwalay na nang kakainin sa aking mag-ama. So, ang gagawin ko nito, yung napaka-creamy talaga. Pag ito ang niluluto ko, ay sigurado talaga ako, yung mag-ama ko ay babalik sa kaldero talaga. Kasi niluluto ko talaga yung maayos. Yung talagang creamy-creamy. Pati yung niya, pati yung gata niya ay talagang malapit na siyang maubos, no? So ayan na nga, no, tapos na yung tapos na yung niluluto ko na very creamy na chicken. So ayan, tatawagin ko na silang mag-ama, parang kakain na, di ba? Kasi What do you think? Very good. No.
Slow down because that is hot, Mateo. Yeah, it's warm. So, gagawa ako mga kananay ng fried okra, no? Dadalhin namin doon sa aking biyanan. Kasi, paborito nila itong fried okra with cornmeal. So, ito ang dadalhin namin at saka yung ham. Ayan. Madali lang talaga mga nanay. Madali lang yung gulay nila. Ganito ako pag magawa mga kananay. Oh. Kasi parang isang bagsakan lang. Tapos, alugin. Alugin natin ang utak ng ating mga basher. Agoy! So, ayan. Parang dumidikit siya, kailangan medyo basa pa. Galing ito sa freezer, you know. Wag yung dry, kasi hindi dumidikit ang ating cornmeal. Olive oil ang aking gagamitin. No kidding mga kananay. Very cold outside. Tingnan nyo yung jacket ko. Frozen ang mga sagbot. Tungod dahil sa lamig. Tungod dahil sa lamig. Hi, Daddy Tim. Yeah, it's cold this morning. Hi, Matthew. Naka-bundle up kami lahat mga nanay. Matthew, you scare me. There's a little chapstick. You're not cold. No. We're gonna do something else. Matthew, come on. Kaya ayaw ko talaga ang taglamig dahil dubli-dubli ang aming jacket sa ilalim. At pagdating namin dyan ay kailangan din naman alisin ang dahil mainit kasi nga may heater. Pero kung nasa labas ka, sobrang lamig talaga. Ay manginginig ka talaga kaya kailangan ang jacket ay dubli-dubli. Hi. Sakto na pa. Say them. Oh yeah, you got me an orange juice. Fried? Yeah, fried chicken biscuits, see? Yeah, try it. Okay, where is my spoon? Oh, I gotta get the spoons down here, I think. Okay, hold on. This is your breakfast platter. This is me? Yeah, and the grits is, your breakfast platter and grits. You're saying that I didn't get a side? You didn't give me a side? No, you just get a biscuit. You can have this egg if you want to. I'll give you some. Okay, hold on because Daddy gonna get some. You like it?